use of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday from 1 to 2 p.m., let's all listen to your TTJ Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economic. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again with your Tito J and all here, all about safety. I'm here with a number of students na kumuha ng rigging. So more or less, hopefully tomorrow will be a all safety, World Safety Day. Pinabati ko sila Engineer Don Urido, sila mga pupunta dyan, sila Dante Herdin, and many more, and yours truly. We are expecting si scientist Kat Tatlonghari. I think this is one of my first pagbalik, no, sa radyo ngayon, ano. So sa mga nakikinig sa akin na mga naging estudyante ko sa All About Safety, tandaan lagi, KSA, hindi Kingdom of Saudi Arabia ron. Knowledge, when you have the knowledge, alam mo anong gagawin. Anong gagawin dyan? Pag may tama yung sling, wag buhatin. Paano kung tama? Pwede nang buhatin. O hindi pa rin, spekin yung sling. Ano pa? May skill ka, alam mo yung tamang pag choker ba gagamitin, bridle ba yung gagamitin, basket ba yung gagamitin, o straight pull. Yun ang S. So, knowledge and skill. Ano yung A? Yung attitude mo sa trabaho. Kung doktor ka, hindi ka nagkiklinika, wala ka rin pera. Engineer ka, hindi ka pumapasok, hindi mo ginagamit yung pinag-aralan mo, wala rin. So, it is now the attitude. Kailangan tayong mga trabador, papasok tayo. Lahat naman trabador eh. Kahit yung mimi-ari, trabador eh. Bakit? Hahanap siya ng pera, pampasahod natin. Pag hindi siya nakahanap ng pera, iiwanan natin siya. So everybody has a work. At yan lang dito sa atin sa natin, yung linya natin. Kailangan perfect and we need to be perfect with it. So, dito na po ang ating scientist, si scientist Kat Tatlonghari, para more or less bigyan po tayo ng magandang update. Sir Kat, ano po ba nangyari sa Bataan Nuclear Plant? Hello, good afternoon. Naririnig ba po ako? Mahina yung audio. Kasi nasa Davao ako eh. Hindi ko madinig si Sir Kat. Hello? Sir Kat, naka-mute ka yata. Ayan, hindi na. Naririnig ba ako? Ayan, nadidinig ka na, Sir Kat. So, okay. Ano po yung masasabi niyo po sa update natin Bataan Nuclear Plant? Well, may mga plano na i-revive yon at may mga plano din naman na magtayo ng ibang planta kaysa doon. Kasi marami nagsasabi na obsolete na yon at kinakailangan ng malaking halaga para maging up-to-date sa standards. Alam mo, na-design nyo na way back in the 70s eh. Mga analog pa yung mga instrumentation doon, hindi digital. Kaya may option tayo to build another one, a conventional nuclear power plant, or to have this small modular nuclear reactors or SMR. Kasi napakahalaga na meron tayong energy security. Alam natin na yung mga fossil fuel, mga oil,
gas, and coal, these are no finite at nagdwindle yan, nauubos yan. So habang kukunti ang supply, pataas ng pataas ang presyo niyan. And then ang isang alternative ng DOE in its transformational energy ay yung liquefied natural gas. Imported ito. So you can just imagine how expensive electricity will be if we use imported liquefied natural gas. And then, ang kahalagahan pa rin ng nuclear power is that wala yung emission ng carbon dioxide, yung one of the prevalent na greenhouse gas. So if we will not take care of the climate, painit ng painit, for example, nakakaranas tayo ng napakatinding heat wave. Ito ay sanhi ng climate change. At bakit may climate change? Kasi sobra-sobra na ang emission ng carbon dioxide sa ating atmosphere. Okay. So it's really imperative that we go to other options. Yes, Jay. Sir Kat, ano lang kita dyan? Kasi nasa harap ko ngayon mga estudyante. No? Isipin mo kang carbon dioxide. Ano po ba yung bakit ba nagkakaroon ng global warming dala nga sa carbon dioxide? Pwede mo bang paka-explain, Sir Kat? Andiyan na pala si Brad Pitt. Itong present emission ng greenhouse gases, these are anthropogenic. Ibig sabihin, gagawa yan ng tao, hindi yan natural. So, in any combustion, kasi para tayo mag-create ng electricity using fossil fuel, yung oil, gas, and coal, kinakailangan natin na sunugin yan, yung sa combustion. At alam natin, ng mga estudyante na kaharap mo ngayon, na napag-aralan nila sa chemistry, kung natandaan pa nila, yung chemistry teacher nila, na sa combustion or burning, ang isang end product dyan ay carbon dioxide. So hindi mo maiiwasan ang pag-emission ng carbon dioxide kung ikaw ay may combustion. At wala pang technology na magsisequester nito. Unlike yung mga, for example, sa power plant, masisequester mo yon or ma-absorb mo yon yung mga particulate matter, makokontrol mo yung sulfur oxides, makokontrol mo yung nitrogen oxides. But hindi natin makokontrol ang emission ng carbon dioxide because it is a very natural end product of combustion. Okay, so Sir Kat, scientist ka. Maliwanag ba yun sa mga estudyante natin? Yung kaibigan na pinakagwapo, movie actor, world-class comedian, scriptwriter, businessman, all roll into one, Isko Herman Salvador or aka Brad Pitt. Magandang hapon, Brad Pitt. Magandang hapon, Sir Kat, Kajay, and sa lahat ng mga estudyante dyan. Nasusulat yan eh. Yung init na yan. Ito. Anong talata at versikulo? 4:21 ng 4:21 ng Beatles. Bakit mainit? Bakit mainit? Here comes the sun. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's alright. Bakit mainit? Dahil sa araw. Ngayon, ang problema. Napakahalaga ng faction o role ng araw sa ating buhay. Kasi kung walang araw, patay tayong lahat. Patay tayong lahat. Yun ang source of energy natin. Yan. Yung araw na yan, dahil tayo
Diyan tayo nagre-recharge. Dahil ang tao, Yes. we are electromagnetic beings. Yes. Electromagnetic beings. Ang charger natin, yung araw. Yan tayo nag-charge. Alright? Oh. Tama ba, Sir Kat? Yes, kasi nag-i-emit ang sun, especially during the sun activity niyan. Yung tinatawag natin na solar flares. Ayan. At nagre-release siya ng mga very Sobra. energetic na cosmic waves. Na sobrang init yun. Oh, Kumbaga but ang kaninang init natin tao, hindi Yes, ang araw. Pero ang source pa rin, araw. Ang problema, yung Oo. a-absorb doon, yung a-absorb. Ang sayang dito, dapat hina-harness natin to eh. Energy yan eh. Oh, kaya may solar power tayo eh. Yes. Energy, yes. Imbis na magreklamo Energy, tayo, yes. imbis na magreklamo tayo, dapat magsaya tayo. I-harness natin yan, no? Rapid, mahirap yata magsaya pagka ganyan mainit. They are more than enough to power whatever we can think of. Di gamitin natin siyang pampalamig. And the energy will come from this heat. Huwag tayo magreklamo. Pati yung wind power. We look at it as a challenge na magiging opportunity pa. Imbis na magreklamo tayo. This is very... Yes. Understood. Look at it from a different point of view, from a positive. What's this? Okay, understood. Galing. Diba? Ang tingin ko, this is not a problem. This is a solution to a problem. This hit. We harness it. May technology naman eh. Gumawa tayo ng maraming solar panels. Oh, di gumawa tayo. Ilagay natin sa lahat ng bubong natin. Yun na dapat focus tayo. I-subsidize ang gobyerno. O di, ang problema rito, masasagasaan yung mga business ng iba. Pag naging self-supporting tayo sa energy, masasagasaan mo yung mga coal plant owners. Masasagasaan mo, marami. Business. And sila may hold sila sa politics eh. Mga tao nila nakakalat dyan sa politics. To protect their businesses. exactly. Yes, hindi para sa tao yan. Sila lang yan eh. Yung mayayaman at yung may mga connections, yung business po protektahan. Kaya, sige, suportahan ka namin dito basta protektado yung business nila. Whether illegal or legal. No? May symbiotic relationship. Yes. Ang business and politics. They need and each other. government. They need each other to survive. Yun lang. Good afternoon sa inyo dyan. Na-miss ko kayo. First time ulit akong nabalik. Alam mo, medyo minsan ang ating schedule pagka wala tayong guest, no? Ang hirap nga. Si Kat nga, nag-substitute ngayon para paganda. May tanong lang ako kay Sir Kat at sa'yo, Brad Pitt. Sige. Yung mga issue ngayon na pagkaroon ng nuclear power plant, hindi naman daw bababa yung kuryente natin. Hindi na isisingil sa atin ng mga nuclear operator ng mga plantang yan. Bababa. Bababa o hindi? Bababa. Of course. Kasi mas mura yung yung to produce the energy, mas mura. So, mas mura. Yes, mas mura mo maibebenta ngayon. And mas cleaner. Kasi yung coal plant, yan ang nagpapakost yan mga init-init na yan. Kasi
bumubuga ng mga ano yan carbon dioxide na and kung ano-anong pollutants. Dapat yung mga pollutants na yan, ibigay sa mga lasenggo. Parang nalibre na pulutan na yan kasi kasama ang beer. Libre pollutants na sila, iinom sila. So, Sir Kat, sana mag-schedule tayo with Kong Mark. Pumunta tayo dyan sa Bataan Nuclear Power Plant. Oo. Dapat doon tayo mag-broadcast. Isang Sabado. Doon tayo mag-broadcast. Oo, pwede tayo. Pwede. Meron din kasali ka ba ron, Sir Kat, na meron mga sa social media ngayon na merong nuclear page ang sila Engineer Juanito Tupas. Naging guest na natin yan Brad Pitt Hindi ba yan yung Alpas? Hindi, maliban pa sa Alpas, meron pang ewan ko si scientist Kat, tatlong hari natin membro ron kila Engineer Juanito Tupas. Oo. Advocate si na Juanito Tupas ng nuclear power. But yung masasabi ko regarding kung bababa o tataas ang presyo ng kuryente sa nuclear, ang presyo kasi ng nuclear power, yung tinatawag nating pesos per kilowatt hour, it is very country specific. Magdidepend yan kung saan lugar, saan na bansa marunong ng nuclear power. Kasi ang isang situation nengo natin, kahit anong sabihin natin dyan na nag-advocate tayo ng nuclear power, kung walang investor, wala. So dapat bigyan natin ang mga investor ng incentives para magtayo nito. Ang problema, Sir Kat, naghihintayan sila. Oo. Hindi naman ito mag-i-invest hanggang walang batas. Oo. So, kaya wala tayong nabatas na magre-regulate. Sa US kasi meron silang Nuclear Regulatory Commission, NRC. That's why naghihintayan. Walang investor walang batas. So naghihintayan ngayon. Ayun ang Kaya nga, si Congressman Cuangco, meron siyang nakapasa na yung bill sa House of Representatives, yung pagtatayo ng PhilAtом. Ito magiging Nuclear Regulatory Authority sa atin. Ngayon, dapat makalusot din yung equivalent bill na yan sa Senado. Sa nabasa ko medyo may alanganin si Win Gatchalian si Senator na Gatchalian. So dapat kukumbinsihin natin ang mga senator na talagang kung kailangan natin magkamaroon ng mura, not necessarily talagang mura. In comparison with other na fossil fuel, dapat magkamaroon unang-una tayo ng regulatory agency. Yun. Bakit hindi ma-approve? Baka mga supporters. Dapat maglabi tayo sa Senado. Kasi nakapasa na sa House of Representatives. Sa Senado na lang. Ngunit kailangan din natin yung manpower na magpapaandar nitong nuclear plant. Kasi kung puro consultants ang magdi-design at magpo-construct at magpaandar, talagang mamahal. Mahal ang presyo. Magkano ang bayad mo sa mga consultants na mga ito? Babayaran mo yung kanilang sa frame, yung aeroplano, yung kanilang accommodation sa hotel, yung pagdadala nila ng pamilya nila dito. At nakita natin yung gastos ng gobyerno dito sa Westinghouse nung kinonstruct nila ang nuclear plant. Kasi walang local manpower. Pag ganon. And then, matagal din i-training yung mga local people para mag-operate nito.
Nung kung sample, hinar kami ng NAPOCOR 1979, yung iba naman before that, in anticipation of its operation in 1982. So may 3 years talaga na preparation. So, ang sa una dyan, yung ating mga inhinyero, magka-background sa nuclear engineering. So dapat may nuclear engineering na subject or course sa lahat ng engineering courses. O di kaya itatag natin uli yung nuclear engineering na program, yung mismong course or sa ating mga university and colleges. Dapat meron ang CHED mag-develop yan ng curriculum para sa nuclear engineering as a program. Kaya ang dami-dami pa natin pwedeng dapat gawin. No? May batas, we have to train people, and we have to find investors. Hindi naman isang pitik yun. Kaya yung tanong nga sa akin, nagtatanong nga dito kanina, will it be able to lower the cost? Sa dami ng hindi natin na-cover, baka maubos yung perang allotted dyan at maging more expensive than coal dahil kukuha ka ng bagong lote kung hindi na natin gagamitin yung bataan. Gagamitin pa ba natin yung bataan, Sir Kat? Yun nga, meron ditong nagsasabi na masyadong mahal kung i-rehabilitate mo yon at mas mura kung magtatayo ka ng bagong conventional. Ngayon nga, meron din tayong option na gumamit ng SMR, yung small modular reactor o mga mini modular reactor. Meron kasing mga SMR na 1.5 megawatts lang Parang battery lang yan. So, yun ang mga investors natin, yun ang kanilang pinag-iisipan. Itong mga SMR na ito. Actually, hindi lang ako naka-attend. Yung sa American Chamber of Commerce, meron silang na-discussion rito Yung presidente ng NuScale, Jose Reyes ang pangalan, nagtalakay tungkol dito sa small modular reactor. So, ang kinakailangan talaga natin in preparation on this. Otherwise, continuous yung ating emission ng carbon dioxide. Painit ng painit, hindi lang yan. Pag merong na climate change, ang isang consequence niyan ay yung extreme weather na mga phenomena. Bawa yung Haiyan, yung Yolanda, yung Quetzana, yung Ondoy. We cannot afford another Quetzana dito sa bansa natin. And the problem with our country, very, very vulnerable sa climate change. And then, meron nga tayong commitment sa Paris Agreement na we're going to reduce our emission by 75%. So, where on hell can you make a reduction of that extravagant amount? Sabi nila, ang iba naman dito is conditional. Depende sa foreign assistance. So, we need all the help in the world. Kasi sayang din yung mga plant operating personnel na nabubuhay pa ngayon, marami na sa kanilang nagkamatayan. We must learn from their lessons. At ang isa nga na hindi maganda nangyari noon, yung tinatawag na walang public involvement. Ay puro lang public na consultation or public participation, kinukonsulta lang, but in the end, it is the government or the authority who decides. They let 1,000
flowers bloom or a school of thoughts contend. But in the end, they kill all of these flowers and school of thoughts. And only one will remain. And that is their own. So sa public involvement, may active participation ang various publics and then yung mga concerned stakeholders in the decision-making process. In the decision-making process of, let us say, the nuclear power plant. Kasama sila sa policy formulation. Hindi mang pero Sir Kat, sabi nga ni Brad Pitt, batas muna unahin. Tama ba, Brad Pitt? Oo. Sinabi kanina. Batas muna unahin. Yes. Kasi walang... Kaya let us write to our senators na kung pwede, madaliin na lahat, ipasa na yung kanilang bill on a nuclear regulatory authority. Yung sa House of Representatives, tinatawag nila na PhilAtong. Kaya it needs a lot of intellectual and academic discussion on this. But setting aside, there is a political party which I am affiliated with. Ito ang Workers' Party of the Philippines. Ang presidente nito is William Russell Sobrepeña. Ang chairman nito, kung naalala pa ninyo, si Imelda Papin. No matter how small this political party is, maganda yung kanilang resolution na ginawa tungkol sa nuclear power. At ilaalathala nila ito, ipapa-publish nila ito sa International Workers' Day. Malapit na yon, May 1. So, basahin ito sa Manila Times. Issue ng May 1. Makikita ninyo yung mga resolution. Ano ang dapat na gawin ng bayan Pilipino hinggil sa nuclear power plant. Don't forget that, Manila Times, May 1. So, Labor Day. Sir Kat, yung Sobrepeña at si Imelda Papin, may party list na? Are you telling me that there is a party list? Yes, this is a political na party. Political party ito. Of course, they are partisan. Tinataguyod nila yung bagong Pilipinas ni BBM. Okay. Yes, they are. Ito na. Kung liligaya ka sa piling ng iba at kung ang business mo ay pasasagasaan niya, hindi matutuloy ang nuclear. Yun ang problema, economic. Alright? Ang point ko dyan, i-maximize natin yung renewable energy. Ang isang na solusyon dyan, i-maximize natin ang renewable energy para makalimutan na natin yung fossil fuel. So yung solar, saka yung wind, biomass, ocean tide, and then maganda nga kasi meron tayong resources sa geothermal and hydro. Geothermal and hydro are renewable. But it's good to say, sa Philippines, we consider them as conventional. Sir, yes. Naalala lang ako kasi markado to sa mga taong bayan. Nung nagkakampanya si BBM, isa sa ads niya, campaign ads niya, yung may dalang natandaan nyo, may dalang imiikot to represent the windmills of Ilocos. Campaign ads. Windmills. Yes, merong wind farm sa Ilocos Yes, so yung doon yung isang campaign strategy nila is to focus on energy. So, natandaan nyo, may hawak siya nung umiikot na gano'n, ang tawag doon, parang small windmill. Windmill,
Tapos, ano ngayon yung ano nun, yung ano, follow up nun? Kasi, kumbaga, ano mo yan eh, campaign promise mo yan eh. Oo. Di ba? Yun yung simbolo nun eh. I'm thinking of energy. Don't worry. Parang gano'n yung sinasabi mo eh. Di ba? For our children. Kasi may mga bata ron eh. Maganda, maganda. So, ang hinihintay, yung katuparan ng campaign promise. Exactly. Naalala ko And then, yung mga kwan dyan, first of all, going to the science of it, wind or wind power is caused by the sun. Napakahalaga ng sun. Science. Kung walang sun, walang wind. Okay. Yun. Kasi yung sun, nagpapainit ng a certain place. Pag mainit yung isang sa part ng atmosphere, yung isang location at malamig yung isang location, it will produce yung wind. Yung tinatawag nating heat transfer going from hot to cold. So ang wind is dependent on the sun. So talaga napakahalaga ng araw na binigay sa atin ng Panginoon. And then, ang concern lang natin, Kajay, yung hangin, alam ba yan? Matigas yan. Yes, yung hangin. Matigas. Pero marami na tayo yung ano eh. Hindi, yung matigas yung hangin. Kasi yung ibang hangin, bakit? ang tawag nila, gusty wind. Gusty. Yes. Gusty wind. Tigas. Yes. Tigas. Bugso-bugso ang tawag sa Gatsby. Bugso-bugso. Parang The Great Gatsby na pelikula. Iba naman yun, The Great Gatsby. The Great Gusty. The Great Gusty. Ang kwan lang dito, ang concern natin, ang challenge dito sa solar sa sa wind, intermittent ito. Kasi sa merit order ng, for example, ng load dispatch, inuuna nila itong renewable. But kasi intermittent ito, kinakailangan mo may reserve power. Kinakailangan mo ng reserve power. At pag nawala ng araw o nawala ng hangin, ipapasok mo yung reserve power. So, umiikot ang turbina mo at generator mo na para lang suportahan yung solar sa wind na intermittent. Eh, babayaran mo rin yung reserve power na ito. And then, ang kanyan, pag sama-samahin natin ang solar, ang wind, ang geothermal, ang hydro, at lahat-lahat pa, mga waste to energy, mga ocean, mga tidal, hindi pa niya kayang supplyan ang demand ng Pilipinas. Kunyari, yung sa pag-aaral namin, na-involved ako dito sa NREL, yung National Renewable Energy Laboratory sa Golden, sa Colorado. Nakalagay doon may 75 megawatts. 75 megawatts yun ang kailangan ang natin potential ng Pilipinas sa wind. Ngunit para mo ma-attain doon, tatayuan mo lahat ng windmills ang buong lugar sa Pilipinas. Isa na tayo kukuha ng pagkain, isa na tayo natitira kung puro windmill, kung puro solar panels. So ang kailangan natin in our own individual effort sa rooftop natin. Yun nga yung sinabi ni Kong Mark. Why we need nuclear power plant? Kasi pag sama-samahin yung solar and wind sa technology, hindi pa niya kaya. It is not enough. Nuclear. Yes. Yes. Yun. Pero ilang megawatt ng nuclear ang kailangan natin, Sir Kat? Well, tingnan natin yung ating projection. Kasi meron tayong dapat makipag-ugnayan tayo sa
Department of Energy. Kasi sila ang gumagawa ng PEP, Philippine Energy Program. And then power, meron silang PDP, Power Development na program. Nakasaad doon how much megawatts ang kinakailangan natin sa 2025, 2026 on a 15-year na time frame. Galing. So ang kwan dyan, paano natin masasatisfy itong demand na ito? Rejected demand na tinatawag. Sirkat, following that line, ilan megawatt ba yung Bataan Nuclear Plant? 100? Halimbawa, yung mga conventional, for example, yung sa atin, mga 600 megawatt yun. Meron ding malalaking conventional plant na doble noon. Mga 1,000 or 1,200. 600 lang. 600. Oo. Maliit pa rin kasi yung... Ang tanong, kunyari... 600 lang eh. Kung 600 yun, iyaano natin against the consumption now. Consumption now. Kunyari, sa Metro Manila, how much do we consume in a month? Mga ilan? Mga 5 ba? Yung makuha ko ng Meralco yan kasi sila nagdi-distribute. At then, hindi ko alam kung ano ang total demand sa Metro Manila. But itong demand na ito, increasing yan. Ang problema, yung supply hindi makahabol. Hindi makahabol. Because ang pagtatayo ng power plant ng private business ay depende sa profit motivation. Hindi service. Unlike kung yan ay natural monopoly, that is say, ng government, they are there na for service. Kaya, Sir Kat, hindi niya iniisip yung profit. Ang iniisip niya palagi is that yung supply is greater, is always greater than the demand. Para mataas. Alam naman natin yun sa ating economics eh. Para mahal. Yun ang gusto niya, mahal. Oo, nagiging mahal yan. For example, yung manipulation ng WESET. Oo. Kaya dapat sobra-sobra ang supply. Gusto nila mataas ang demand. Business sila. Kaya ayaw nila ng nuclear. Kaya ayaw nila. Siyempre, maraming masasagasaan din ng nuclear. Pero, may option. May option, may choice. Dito ko. Kasi ito mali. Ito. Maski pareho ng presyo, dito pa rin. Dito na ako. Diba? Ang magandang ginawa ng DOE dyan, wala na siyang i-approve na additional coal-fired power plants. Wala na. Dapat. Nakakwan yan eh. Yan ang na policy direction ng DOE. Hindi na siya mag-a-approve ng coal-fired plant. At ang maganda rin dito, itong mga na business entities na ito, itong power generating company, kinakailangan may component sila ng renewable. Nasa Renewable Energy Act yun eh. I think 10% or more than that, dapat may renewable sila sa kanilang generation mix. Or else, hindi sila bibigyan ng permit. Yes, kakunin sila sa ERC. Ayun nga, kaya yung Senate, kasi yung sa business nga, meron silang mga tao na perception na yung mga tao dyan sa energy, yung DOE saka ERC ay sabi nila related daw sa mga power companies. Yung secretary saka yung chair ng secretary ng DOE saka yung chair ng ERC. Sa akin naman, I believe in the integrity of these two people eh. But of course, yung public na perception, nandiyan dyan yun. Kaya I think the Senate
they will make an investigation kung bakit may mga blackout, brownout, power shortage, alert. Yes. Parang iniisip nila may manipulation. And then yung price ng electricity, depende sa WESM, na ang kanilang index is coal. Dadagdag ako, Sir Kat. Yung distribution company mo, yung National Grid, is owned by the Chinese. Bakit ganun? Hindi owned. Operated by the Chinese. Kasi ang owner talaga noon, kasi yung GOP, yung Government of the Philippines. Kaya nga may nagmo-monitor sa kanila yung Transco. And then, ang nanalo doon sa franchise, yun nga, it is a partnership or a collaboration between some Filipino company and China. Ay, dapat, ang sinabi nun, ang unang nanalo Henry C. Group, SM Group. And then later on, yung Henry C. Group, they vested their shares and sold it to the Chinese. Dapat hindi pinayagan yun because of conflict of interest. Kasi maalam ko, yung Manila Hotel, hindi naman binenta dati dahil it's a heritage, sabi nila, cultural heritage. Cultural heritage. Cultural heritage. Malaysian. So it was again bought by Hans Menzi. So dapat ito, hindi pinayagan yung sale ng NGCP sa isang Chinese entity that because basically we are at world war. We are at a world war with China right now. Tama ba? Yes. Meron gera sa China, pero sa salita lang. Silent war. Actually, kung illegal ang yan. Ang nagbigay ng permission dyan, kasi ang power ng Congress, yung granting of franchise. Ang NGCP, may franchise yan para mag-operate ng National Grid. Kaya, sino ang nagbigay ng franchise? Yung Congress. Grabe. So, sa kanila yon. Yung mga technical people, I know a lot of technical people. Mga professional yan. Ang tanong, nagtatrabaho yan sa NGCP, National Power, sa Transco. Sir Kat, I have worked with them for 20 years, as you know. Sir Kat, ang tanong, ito. Ito, Sir Kat. Is that legal? Or it looks like legal? Dahil sa Congress. Yun ang tanong. Like legal, Sige, it looks like? It looks like legal, sabi mo? Or it just look like legal dahil sa Congress. Is it legal or it just look legal? It just looks legal. Yes, kasi yun ang power ng Congress, yung granting of franchises. No. It's legal. Yeah, of course. But wala bang limit yun na tungkol sa ito pag energy company, they cannot just give them away. Or kasi ang point niya, it boils down talaga sa IPIRA law, which needs a lot of revision. Yes. Dapat questionin ito sa Supreme Court. Kasi bago ibinigay sa kanila ang franchise, of course. Kaaway natin yan. Tapos hawak nila yung energy. Yes, kaya yung sa security, which is weird. This is ironic. Tapos maraming ina-approve nila yung mga maraming doon sa Isabela. Dapat i-agenda yan ng National Security Council. Alien students seen in Isabela. Thousands of them. Hindi lang sa Isabela, kahit rito,
Kahit na yung sa subdivision namin, may nakita ako na naglalakad or nag-exercise na mga Chinese. Ganon. We are being invaded. Yeah. Marami sila eh. Binubuli tayo sa West Philippine Sea and then pinapayagan natin. Masyado tayong mabait sa kanila. Tapos ginaganon pa tayo. Ang bait na nga. Yeah, I think yung South China Sea to make it politically correct, kinakailangan it must be solved diplomatically. Okay, sa tingin ko, bakit interesado ang China sa South China Sea? Interesado sila dyan kasi very rich yan in natural resources. Yung mga fossil na fuel dyan, oil, gas. They don't want to talk with anyone. They decide on their own and what they think they should do, they do. No? Yes, my suggestion is collaboration, a diplomatic na solution with them. A partnership. A partnership in extracting kasi we don't have the technology of na prospecting or drilling all of this oil and gas in the South China Sea. So if we have a partnership on our benefit, tayo makikinabang, kapag nung lumalampaya, di ba? Hindi naman natin technology yan eh. We are still of Occidental Petroleum, of Shell, to drill the gas. They don't want partnership. Brad Pitt, ano ba yung issue mo doon? They don't want partnership. They don't want to talk. They own that, and that's their one-mindedness. They own that. They want to talk to nobody. They don't want to talk to anybody. That's how ang stand nila lagi. Ito stand namin. We own that. No share for you. Get out of here. We own this. That's their stand. And no talks. No talks. They decide. Yes, they decide the rules. They decide everything for everybody. Yes, because they are many, and they have the armaments. They have nuclear. They have the force, people, a lot of them, billions. That's why they are the boss. What they say stays. Yan ang attitude nila. Yeah, yan ang may kasi nga, I have heard. Okay, go ahead muna, Brad Pitt, and then ako, tapos si Sir Kat. Sige. Go ahead, Brad Pitt. Okay. So, ako naman, opinion ko lang yun. Sa nakikita ko, kasi maganda yung may social media, nakikita mo yung nangyari. Ang ano lang, you decide for yourself kung ano yung totoo, kasi maraming fake news. Anyway, opinion ko lang yun. And sa usapan natin ngayon, therefore, ang isang conclusion, hindi tayo mananalo sa nature. Alright? Kasi kahit ano gawin natin, hindi tayo mananalo. Alright? So, yung mga hanggang ngayon, yung lindol, hindi natin alam kung kailan darating. Ganun tayo late sa ating so, maasa lang tayo sa mga prediction, sa mga soothsayers, sa mga Nostradamus, hindi scientific. Kasi wala tayong scientific mass culture eh. Yes. Yun lang natin, dapat we need
science, more sciences in our schools. And yung mas pakinabang. Okay? Yes, yes. Para masagot natin yung needs of the times. Kasi kailangan mag-adjust lahat. Pagka hindi, may iwan ka. Anyway, yun lang. Salamat. All about safety sa mga yung nag-comments and nagtanong. Sir Kat, salamat. Yes. See you next week. Yeah, hindi ako naka-attend nung show mo kasi nandito ako sa Davao. But I will attend yung sa June sa Music Museum. Yes. Next time. Andun ka naman lagi. Alright. Meron ka bang, Brad Pitt, bago ka parang nagpapaalam ka na pero meron ka bang gig? Meron ka bang bagong gig? Kagabi, meron kami sa Aromata. Kami nila Jimmy Bondok. Yun na, jamming lang kami. We had fun last night. And ngayon, may show ako sa Nueva Ecija. Pupunta ako bukas. Sa Davao? Kailan? May Nueva Ecija bukas. Nueva Ecija. Bukas. Kailan yung sa Nueva Ecija? Bukas. Fiesta. Bukas naman ang bilis. Oo, bukas na. Pero ako naman, meron akong babanggitin lang dito bukas, Sunday, World Safety Day, Itinext sa akin to ni Don Origo. Baka sino yung mga pwedeng pumunta doon. Ayun, kasi Sunday, yung World Safety Day, April 28, time 10 a.m. to 11 a.m. Venue, Sumitomo Subway Station, Project, corner North Avenue and Mindanao Avenue. Workers Memorial Day Commemorative Program. 11:30 to 5 a.m. dun sa O Center. Libre raw ang snack at lunch pag pumunta doon sa O Center. At nabati ko to sila, si Jess Clopas. Kabatatapos lang na ngayong training dito. Tsaka si Ronnie Dagal, at si Jeffrey Abu Escalona, si Ricardo Campo, si Alvin Aliado sa Dubai, si Hazel Jean, si Manager Elsa Cirillo Donela, si Nojkir Maliga Muhammad, si Marvin, and hopefully, dito sa Technosphere Training Center of the Philippines, si Kenneth Pangilinan, si Ma'am Ronaldin, at saka si Sir Carlos, yun nandito kami at nag-ano kami. Makakaway-kaway pa yung ang mga tao, hindi ka makikita, wala ka sa camera, dito ka pumunta sa likod. Makikita ka. So, ayun lang, si Ronnie Dagal, Kat, nag-iimbita na naman ng yung debate. Pwede ka ba dyan? Hindi pwede yun eh. Ang kwan, ito nga ang workers na party, dapat dito mag-coordinate si Ronnie Dagal. Ang suggestion ng workers party, mag-debate si Marco Wangco, saka si Senator Gatchalian. Kasi si Senator Gatchalian, may agam-agam siya tungkol sa nuclear power, yung napag-usapan natin kanina. So dapat makonbinsin natin ang mga senator, hindi lang si Gatchalian, sa kahalagaan ng nuclear power. Hindi tayo pwedeng magdebate kung hindi equal. Ang mga magdidebate rito. Kaya nga, ang suggestion kay Ronnie Dagal, magpun siya sa alma mater niya, yung Mapua, sila ang mag-organize. O itong workers na party, binigay ko na kay Ronnie Dagal yung contact number ng presidente. Because yes, an academic debate is very healthy.
But dapat ang nagdidebate dyan, yung parehas. Pero sinabi ni Ronnie Dagal, hindi dapat magtayo ng nuclear power plant sa Ring of Fire. Bakit sa Taiwan, ilan ang nuclear power plant? Kung nasa Ring of Fire ka, hindi ka ba pwede magtayo ng skyscraper? Kaya given yung Ring of Fire, meaning yung earthquake sa volcano doon. Kaya nga may tinatawag na engineering para ma-solve yun. Yung mga situation ng Ring of Fire, earthquake na volcanoes. So kung yun ang pag-iisip ni Ronnie Dagal, walang skyscraper, walang Taipei 101. Kaya nga may engineering For example, dito sa Cagayan de Oro, yung Rhizome, magtatayo siya ng 5-story building na made of bamboo, engineered bamboo. By the way, gusto kong imbitahan ang lahat sa PhilBex dito sa Davao City. Nandito ako sa Davao ngayon. This is May 9, 10, 11, and 12. Yung aming lecture is May 9 and 10. So iniimbitahan ko lahat ang mga arkitekto dito sa Mindanao, and then na umattend yung lecture namin. It's all about green architecture. Yun. Kasi wala pang lead building dito sa Davao Maliban doon sa ginawa namin sa Union Bank dito sa Baguio. Yun lang ang lead interior dito sa Davao. So don't forget, PhilBex, May 9 to 12 dito sa SMX, Davao City. Okay. Okay, 1 minute na lang tayo. So we would like to thank everybody that have joined us. Ito pala sila Jeffrey Abo Escalona, yung mga safety people, and scientist Carmelito Kat Tatlongari, world-class comedian Herman Isko Salvador, a.k.a. Brad Pitt. Kamusta pala kay Anneli? May nakilala akong kaklase niya kahapon, si Enrique Manalo. Yan ang niya, pakisauda. So, kaklase niya yun. So, ito po si Jay Ferrer, Brad Pitt. Mga last few words niyo po. Alright. Bye-bye. See you. Bye-bye. Smile and be safe. Salamat po. Kung ano man ang pangarap, ay let it be. Let it be. Let it be. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Have a long, long weekend. Let it be. Let it be. Mother Mary comes to me. Mother pala yun ni Pauline. Hindi yun si Virgin Mary. Let it be. Jollibee. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.